Praise the Lord! Good morning! Kompleto po ni, Noelito ni, Jack ya po. So, makabaya pong kwento itang Jack, saka tanaan po yung pagkwento, bakit maging Jack yung Noelito. Anyway, ngayon po ay araw ng linggo, November 2. Tayo po lahat dito, I believe we went to the church para po bigyan lamang ng papuri ang ating dakilang Diyos at of course, maging bukas po ang ating mga puso sa Kanya pong salita. Are you ready for the Word? Amen. Praise the Lord. Pero bago po yun, hindi pa po ito ang ating mensahe. Today po is November 2. Sa ating pong nakagaugalian, pag November 2, ano po ang tawag natin sa November 2? All Souls Day. Yung nakakahapon po, All Saints Day. Kasi nga, yung pong All Saints Day, nagsisindi po tayo ng kandila noon. Di ko po alam kung meron pa tayong mga kakapatid na nagsisindi ng kandila. Hindi naman po tayo bawal pumunta sa mga sementeryo. We are going sa ating pong mga kamag-anak to have fellowship and at the same time to share the Word of God. Nagsisindi po ng kandila para daw, alam nyo naman para daw may magabayan yung kaluluwa habang siya ay nasa purgatorio ay makapunta doon sa langit. So, hindi na po tayo nagsisindi ng kandila pero alam naman natin yung kandila kasi noon, trivia lang po ito, hindi pa po ito ang ating mensahe. Noon kasi yung kandila, alaman naman natin sa Matthew 5:16, you are the light of the world. Jesus is the light of the world. Ang isang kandila po ay light of Jesus. Sa atin po, light of the world ang kandila. Pero hindi po natin yan ginagamit para gabayan yung mga kaluluwa, habang sila nasa purgatorio, papunta dun sa langit. Ginagamit po natin ang light ng Panginoon. Ye are the light of the world. Ang sabi po, let your light so shine upon men. Remember Matthew 5:16. Let your light so shine upon men that they may see your good works and then they will glorify your Father which is in heaven. So nagpupunta po tayo para ibahagi ang salita ng Diyos. Yung November 2 naman, ang sabi po All Souls Day. Ang November 2 ay galing po ito kay Saint Odilo ng Cluny. Saint Odilo ng Cluny, ang kanila pong layunin, this is a one set of day na talagang itinalaga daw para ipanalangin yung lahat ng mga kaluluwa na nandoon sa purgatorio. Meron pa po kayong mag-anak na sa purgatorio? Alam po natin, wala po yun. It is appointed once for man to die. Hebrews 9:27. And after that, the judgment. Kung wala sa Panginoon yan, alam naman natin, hindi sa purgatorio. Kung nasa Panginoon naman, nasa kalangitan po niya, nasa impyerno yung isa. So, dalawa lamang, walang purgatorio. Ito po ay praying for the souls nga sa purgatorio, pero alam po natin na wala po yun. Pero, November 2, nandito po tayo, hindi po tayo mananalangin para sa mga kaluluwa. Nandito po tayo ngayon, sama-sama, para purihin lamang ang ating dakilang Diyos. Kaya nga, this is the day, November 2, November 9, every day. Tomorrow will be another day, day after. Tomorrow will be another day that the Lord has made, and we will continue to bless the holy name of God. Come on! Hallelujah! Yes, araw-araw po, especially lamang po ang araw ng linggo para sa sama-sama nating pananambahan. Pero every day is the day that the Lord has made, and we will rejoice and be glad in it. Come on, one more hand of praise sa ating pong Panginoon. Hallelujah! So, punta na po tayo sa ating pag-uusapan ngayon. Praise the Lord. Alam po natin, if you remember, yung pong last month theme natin, is about the importance of purity. Andiyan pa ba yung mga memory patungkol po sa ating mga pinag-usapan? And today, yung ating pong church anniversary month, yung pong ating theme for the whole month of November ng ating anniversary is patungkol po sa obedience. Gaya po ng ating inawit kanina, I surrender all. I surrender all. Hindi po I surrender some. Obedience. Pag pinag-usapan po kasi yung obedience, ano ba ito? Sino na po dito ang nagpunta sa ocean adventure?
Sige, tasyo po rin gamatyo, kumarine. Okay, alam na po natin, pero alam natin yung Ocean Adventure. Meron pong show doon, yung mga dolphin, di ba? Yung mga dolphin, nag-o-obey po sila sa kanilang trainer dahil may reward. Pag nakapagano sila ng exhibition, tapos meron silang kaagad reward. Di ba? Yung pong iba naman, yung mga children naman, yung ating pong mga anak, tayo rin namang naging anak. Siyempre, hindi natin makakailan, Atty. Nasa edad na talaga, Ninong, tayo ninong ko siya ito. Sir Macber. Medyo mumuna lang pong bagyakan ako, pero kami mo magpalata. Sir Jaime. Mga senior, anyway, mirasta mo ka rin. Anyway, ang punto ko po, tayo rin ay naging mga anak, at yung pong ating mga anak, bakit po kayo sila nag-obey sa kanilang mga parents? Dahil ba sa takot o dahil meron ding reward, kaya po sila sumusunod sa kanilang mga magulang. While others naman, talagang sumusunod naman sila out of respect, out of reverence sa kanilang pong pagsunod. Ito po ang buod ng ating, ang buod po ng, hindi niya ako niya po isama rin Magyari tanong muli, magyari tanong manalangin. Anyway, yun nga po, ito po yung kahalagaan po ng obedience na tayo mag-obey out of reverence and love sa ating pong dakilang Diyos. So, babalik ko lang po muli ang tanong, kamusta na po ang ating pagsunod sa ating dakilang? Bakit po tayo sumusunod at patuloy na sumusunod? Saan po nanggagaling ang hugot ng ating pagsunod sa ating dakilang Diyos? Hindi lang sa ating dakilang Diyos, sa ating pong mga, wherever we are, ating pong work, eskwelahan, ano po ang hugot ng ating pagsunod? Praise the Lord. The importance of obedience. The importance of obedience, ito po tayo magbubulay-bulay sa isa pong panalangin. Salamat dakilang Diyos. Muli sa umagang ito, sa isa pong pag-aaral, pagbubulay, ng iyong mga salita, aming dalangin, patuloy ang pagkilos ng iyong kapangyarihan, ng iyong presensya sa aming pong kalagitnaan sa buong sanktuaryo at sa bawat sulok ng puso, ng bawat isa sa iyong mga anak, na makita po namin at matutunan ang iyong aral mula sa iyong makapangyarihang salita, na ito po ay magdadala sa amin ng bagong tibay pananampalataya, bagong taas-antas ng pagsamba sa iyo, o dakilang Diyos. Kaya nga po at aming dalangin sa umagang ito na walang ibang maitaas, madakila, maliban sa iyong dakilang pangalan, pinakadakilang pangalan, Kristo Jesus. Kristo Jesus. Amen. 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 Praise the Lord. Hallelujah. So, the importance of obedience, ito po yung sinasabi natin kanina, sinasabi ko kanina, saan ba manggagaling ang ating obedience? Kasi po yung ating obedience is the fruit of true repentance. Yung pong obedience natin, ito po yung pinagmumulan ng tunay na pagsisisi. Obedience is the fruit of true repentance. At alam po natin, pag sinasabing obedience, fruit of true repentance, yung pong obedience, of course, alam naman natin, hindi po ito yung daan papunta sa kaligtasan. Hindi po ito daan. Yung obedience po ay bunga lamang po ng tunay na pagsisisi at bunga lamang po ito ng ating kaligtasan. Kaya po tayo patuloy na susunod at patuloy na susunod. Ito po ang panawagan ng Diyos sa bawat sa ating pong pag-aaral ngayong umagang ito. Si John the Baptist po ang nagsasabi dito po sa Matthew 3:7-10. Ang sabi po ni John the Baptist, Matthew 7:3-10, "But when he saw many of the Pharisees and Sadducees coming to where he was baptizing, he said to them, 'You brood of vipers, you brood of vipers,'" mga talim po ang pananalita ni John the Baptist dito. "You brood of vipers," sabi po niya, "who warn you to flee
from the coming wrath, produce fruit in keeping with repentance. Produce fruit in keeping with repentance. And do not think you can say to yourselves, we have Abraham as our father. I tell you that out of these stones, God can raise up children for Abraham. Children for Abraham. The axe is already at the root of the trees, and every tree that does not produce good fruit will be cut down and thrown into the fire. Every tree that does not produce, meron pong specific dito, hindi lang po basta fruit, every not good, produce good fruit. Ito po yung bunga ng ating pananampalataya, ng ating pong pagsunod sa Diyos, ng ating pong tunay na repentance. Bunga. Kaya nga po sabi natin kanina, let your light so shine upon men that they may see your good works, good fruit, so that they may glorify your Father which is in heaven. Praise the Lord. Kaya nga po, dito po si John the Baptist, ito pong mga Pharisees, mga Sadducees, alam na alam po nila. Yung iba nga, memorize po yung Torah, which is the 5 books of Moses. Sadducees, mga leader po ito ng mga iglesia, matataas ang kanilang mga pinag-aralan, and yet, yung kanilang repentance, yung kanilang pagsunod, ay questionable sa harapan po ng Diyos. Kaya nga po, si John the Baptist, talagang matalim po ang kanilang, kayong mga lahi ng mga ulupong, sa Tagalog, mas lahi ng mga ulupong, mas malalim po ang salita po ni John the Baptist sa kanila. Kaya nga po, dito po natin masusumpungan, makikita kung gaano ba talaga katunay yung ating repentance na magbubunga po ng obedience. At obedience is the fruit of true repentance. Bakit po? Bakit kaya obedience ay fruit of the true repentance? Because yung pong ating pagsunod, always demonstrate genuine change. Obedience demonstrate genuine change. Genuine yung pong totoong pagbabago. Ang sabi po ng aming ka-CU, yung daw na kay Christian na if anyone is in Christ, 5:17 ba yun? Corinthians 5:7, if anyone is in Christ, bago na siyang nilalang. Ang sabi po, bago na siya, hindi pa bago-bago. Hindi pa bago-bago. So pag tayo po ay nakikikristo na, magiging tunay po yung ating repentance, bago na po tayo, magiging tuloy-tuloy ang ating pong pagsunod sa ating dakilang Diyos. Kung ito po ay genuine, tunay, ang pagsunod na yan, through transformation, magiging evident po yan sa ating action. True transformation is evident sa ating pong mga actions. Produce fruit in keeping with repentance. Produce fruit in keeping with repentance. Alam po natin, yung mga bunga ng Espiritu, Galatians 5:22-23. Alam po natin yan, several times, maraming beses po nating sinasabi, binabanggit yung Galatians 5:22, fruit of the Spirit, love, joy, peace, remember, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Siyam na fruit, hindi po fruits. Fruit, sama-sama po yan. Dahil pag meron kang patience, meron kang pag-ibig, pag meron kang gentleness, meron kang kindness, lahat po yan sama-sama po bilang bunga ng Espiritu, na bunga po ng ating tunay na pagsisisi. Nagbubunga po ng obedience, nakikita po sa ating mga buhay ang mga bunga ng Espiritu. Yung pong sabi po ng Jeremiah 34:15, Jeremiah 34:15, recently you repented and did what was right. Ito na po yun. Recently, nung tayo po ay nagsisi sa ating mga kasalanan, yung pong ating mga bisita, of course, at yung pong bago-bago pa lang, yung pong true repentance, alam naman natin, galing po yan
time and time again, lagi po nating inuulit yung John 3:16 na hindi po magbabago ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin, nang kilalanin natin ang Panginoon, manampalataya tayo sa Kanya, hindi na tayo mapapahamak, magkakaroon pa tayo ng buhay na walang hanggan. At dahil po sa pangakong ito, buhay na walang hanggan, magiging tuloy-tuloy po ang ating pagsunod sa Kanya. Kaya nga, recently, you repented and did what was right. We will continue to do what is right, following my command. Ang sabi po, ang salita ng Diyos. You freed your slaves and made a solemn covenant with me in the temple that bears my name. Yung pong tunay na pagsisisi through repentance. Lagi po yan. Magde-demonstrate po ng genuine change sa pamamagitan po ng ating pagsunod sa ating Panginoon. Yung pong ating pagsunod, remember, before, laging may kondisyon yan. Kahit po siguro maging mga mananampalataya. Lord, susunod po ako sa iyo, may kondisyon. Kung meron pa ba kayang mga ganito po sa ating pagsunod sa ating, Lord, kung susunod po ako sa iyo, meron pong mga personal gain. Kaya po sila susunod sa Panginoon. Pero ngayon po, yung pong obedience natin, sabi ko nga kanina, yung pong obedience po natin will come out of reverence and out of love sa ating pong nagilang Diyos. Amen. Amen. Balang po ako kumbisido. Kumbisido kayo po. Hallelujah. Praise the Lord. Meron po kasing kwento, if you remember, alam po siguro natin to, yung kwento po ni Zacchaeus. Remember po si Zacchaeus? Sabi nga, 4'12 lang siya, 4'12. May lila po rin nga luwa. You can do the math. 4'12, nung pila niya po ito. Yung pong, nasa ano po yan, Luke 19, nung pong sa Luke 18 naman, bago po itong kwentong ito, si Jesus po nagpagaling ng bulag, sabi nga ni, sino ba? Yung pong daw, bulag nakarinig at yung bingi nakakita. Parang baliktad. Anyway, bago po sa Luke 19, ano po yung bago yung Luke 19, ano po yung bago yon? Siyempre 18 eh. No, sa Luke 18 po, Jesus was on the way to Jericho. Papunta po sa Jericho, dadaan po siya sa Jericho, marahil, apparently, papunta ng Jerusalem. Pero dito po sa ating kwento na alam po natin na si Zacchaeus, sabi nga, kaya nga sa Luke 18, narinig na po ni Zacchaeus all about Jesus, miracles, healing, yung even mga patay ay nabubuhay na muli. Alam na po ni Zacchaeus dito. Kaya nga po sa Luke 19, when Jesus entered Jericho and made his way through the town, ito po, and made his way through the town, talagang dadaan po siya, apparently papunta ng Jerusalem. So Jesus entered Jericho and made his way through the town. There was a man there named Zacchaeus. He was a chief tax collector in the region, and he had become very rich. Chief tax collector, hindi lang basta tax collector, chief pa. Ano kaya yung mga BIR dito? Siguro mga commissioner o regional director. Tapos very rich. So, very rich. Hindi, siguro, kahit hindi sila mga sa flood control, ano? Noon pala, very rich tax collector. You can do the math again. Okay, he tried, ang sabi po ng ating, he tried to get a look at Jesus. Sabi nga kanina, alam na po ni Zacchaeus, narinig na ni Zacchaeus all about Jesus. And then, andun siya, bakit inaabangan? Bakit inaabangan ni Zacchaeus si Jesus? Siguro, hindi lang siguro, inside of Zacchaeus, meron na po siyang pagnanais na makilalang tunay kung ano si Jesus, kung gusto niya talagang yung makaulayo, makausap itong Panginoong Kristo Jesus. So he tried to get a look at Jesus, but he was too short. Kaya nga 4'12 lang siya. Siguro yung mga inayakit ng mga
So, alam natin ang kwento, dahil hindi nga niya makita ang ating Panginoon, ano po ang ginawa niya? But he was too short to see over the crowd. So, ang ginawa po niya, he ran ahead. Siguro lumalakad at lalakad, panay. So, ang ginawa po ni Zacchaeus, dahil hindi niya makita, may mulay niya. May nalukyayo! Di ba? So he ran ahead and climbed a sycamore fig tree beside the road. For Jesus was going to alam na alam po ni Zacchaeus kung saan dadaan si Jesus. Kaya inunahan po niya si Jesus at siya po umakyat sa punong fig tree. Ito pong fig tree ito, babasi po sa kwento, mga matinik po ito. Pero bahala na nga sigurong sa'yo. Diyan masuk-suk yan, manik at manik kubo, umurin, bakya mo akit ni Jesus. And Jesus was going to pass that way. When Jesus came by, ito po, balo na bang Jesus is Zacchaeus? Kilala na ba yung Jesus Zacchaeus? Pero, balo na eh. Balo na eh. Bakit? Lalakad niya po yung Jesus. Tapos, nakataano nga si Zacchaeus. Nung pagtanong niya, Zacchaeus! Balo na eh! Balo na lagyan ng Jesus. Alam po ng ating Panginoon ang ating mga pangalan. Alam po ng ating Panginoon ang ating mga pangangailangan. Bilang nga ng ating mga buhok, Matthew 10:30, pati raw yung bilang ng ating mga buhok. Diyan po may balag no rin. Naninong. Balo na pa rin ng Diyos nung pinalaring may balag. Alam po ng Diyos ang ating mga pangalan. Maging yung ating mga pangailangan. Remember po, doon sa Psalms, sa sinapupunan pa lang natin, inuhubog na tayo ng Diyos. Ganyan katindi ang kapangyarihan ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Ano man ang ating pangangailangan, ano man ang ating nararamdaman, at ngayong gabi, ngayong umagang ito, muli po nating tandaan, alam ng Diyos ang ating mga pangalan. Ang pinaka-details po ng ating mga pangailangan. Nandiyan po siya. Kaya nga, Zacchaeus! Lovelyn! Sino ba? Sarah! Alam po ng ating Panginoon kung sino po tayo, maging ang bilang po ng ating mga buhok. Kaya nga, Zacchaeus, ang sabi ko niya, he looked up, called by his name, he said, quick! Hindi lang basta, quick, come down! Come down, I must be guest in your home today. Praise the Lord. Tinya pang katuke? Tinya pa niya? Ay, nani katuke ni 5? Sabi ko na balo eh. Very good sa mathematics. You can do the math. Zacchaeus quickly climbed down. Kung gaano po siya kabilis na umakyat, ganun din siya kabilis, bumaba and looked Jesus and took Jesus to his house in great excitement. In great excitement and joy. Ito po yung sinasabi kanina, talagang tunay po ang ating pagtanggap kay Kristo Jesus. Talagang great excitement po yung pong mag-explode po yung excitement. Dahil nakilala po natin sa ating mga buhay, ang Kristong nagliligtas, ang Kristong magdadala po sa atin doon sa kalangitan na hindi na tayo mapapahamak. Hindi na tayo mapapahamak. Buhay na walang hanggan pa ang kanyang pangako. Excitement and joy. Pero talagang sa ating pong mga pananampalataya, alam po natin, meron talagang mamusit na. Mamusit, bayo na po ito, Tagalog. Nambubusit. But the people were displeased. Tignan niyo po ito, itong si Zacchaeus, ginawa na niyang lahat at talagang makakasama niya, magiging guest si Jesus. Pero meron pa rin mga tao sa ating pong pananampalataya, may mga tao pong magiging hindi sa gabal magsusubok po ng ating pananampalataya. Word is pleased, he has gone to be the guest of notorious sinner. Notorious sinner. Kasi nga po, notorious, yung pong mga tax collector, tapos chief tax collector pa noon, yan po yung pag nangungulekta ng tax, ang dadaya po yan. So noon pa man, meron ng corruption. Hindi talaga nawawalan ang corruption. Noon pa man, panahon pa ng ating Panginoon. He has gone to be guest of notorious sinners. They grumbled
Ang sabi po ng salita ng Diyos. So, meanwhile, Zacchaeus stood before the Lord and said, ito po yung maganda. Ito po yung maganda. So, chief tax collector nandadaya sa mga siguro dinadagdagan yung singil sa mga tao. Pero nang makilala po ni Jesus, nang matagpuan ng tunay na pagsisisi, ang Zacchaeus na ito, yung pong obedience po niya ay naging genuine, naging puro po yung kanyang obedience. Ang sabi po ng salita ng Diyos, ang sabi po ni dito sa ating binabasa. Next page na po pala ako. Zacchaeus stood before the Lord and said, I will give half of my wealth. I will give half of my wealth to the poor. Lord, ito pa, dinagdagan pa niya, hindi lang niya ibibigay yung kanyang kalahati ng kanyang kayamanan. Dahil nga, dito po sa ating binasa kanina, very rich po siya, pero ang sabi po niya, nang makilala niya ang kaligtasan sa ating pong Panginoong Kristo Jesus, I will give half of my wealth to the poor. Hindi lang yun, Lord, if I have cheated people on their taxes. So talagang may mirahit siya. May mirahit siya. Lord, kaya ka akong pamamirahit. Namo sinakto sinabi niya, siguro, if I have cheated people on their taxes, I will give them back 4 times as much. Wow. Dito pumamayad tax ken. Paano daw pag ibalik kaya katama? Chula can flood control. Anyway, patay malilitahan po yung episode. I will give 4 times as much. So, paano po kaya natin i-apply ito sa ating present day application? Siguro po ganito na lang. Pag meron po tayong, di ba, ang bigay. Ang utang. Ang utang, binabayaran. Pag nangutang ka, huwag mong tataguan yung iyong, di ba, sabi nga nila, ay putang manutang iyo, hindi ka bilis. Hindi ka ganang magparugo-rugo. Pag sinisingil mo na siya pa ang galit. Baka relate po dito. I believe marami pong mga naging biktima na ng ganitong uri ng pangungutang. Praise the Lord. Nautangan tayo, hindi tayo binayaran, o baka naman, tayo ang nangutang. You can do the math. Praise the Lord. Ibalik. Of course, hindi lang sa utang. Ito po makikita natin, Zacchaeus is ready to make restitution. Sa kanya pong ginawang pandaraya, ready po siya ibigay yung restitution. Ganito po yung ating sinasabing application. Ano man po yun, hindi lang sa mga utang, of course. Kung meron tayong hiniram na gamit, tapos, kunyari, simple na lang, maliit. Plancha na lang, himiram tayo ng plancha kay kumare. Tapos, nasira yung kuryente dahil sa kaplansya natin, somehow, meron nasira. O, ganito po yun. Mare, ito na yung plancha mo. Meron palang sira yung plancha mo, no? Nasusundan po ninyo ang ating pinag-usapan. Kung nasira mo, ano pong gagawin? Ipagawa. Mga lalaki, humiram po tayo ng lagari. Kataram. Andiyan gamitan me. May kalagari yung pako. Siyempre, pako na. Siblime. Pare, kapulong na pala niya yung lagari. Singkanan may po. Ipahasa bago iso. Yun po yung sinasabi nating maliliit na bagay. Make restitution. Make restitution. Praise the Lord. Hallelujah. Umiram ka ng sasakyan. Sir Jim. Umiram ka ng sasakyan. Tapos, agisan may gas. Binalik may layang gas. Restitution. Ano magagawin mo? I-full tank niya. Ibalik niya mga full tank. Yun po yung ating sinasabing restitution. Yes! Aray!
Nanalo rin pamilyado, pastor. Pero yun naman po, ito po si Zacchaeus, 4 times pa niya. Kaya nga po, ang sabi ng ating Panginoon, dito po sa patuloy, Jesus responded. Jesus responded talaga pong kung tunay tayo, true repentance, at nag-obey po tayo. Kaya nga, sabi ni Jesus, salvation has come to this home today. Nasa atin po ang salvation. Praise the Lord at susunod po tayo. Ano mo po ating ginawa na hindi tama, itama po natin at babalik po natin. May tubo pa. Restitution, making restitution. This man has shown himself to be a true son of Abraham. Ito po, kaya nga po dumaan si Jesus, remember? Kasi po talagang hinahanap po ni Jesus. Alam ni Jesus, si Zacchaeus, nag-ahanap ng kaligtasan si Zacchaeus. Kaya nga, for the Son of Man came to seek and save those who are lost. Dumating po ang ating Panginoong Kristo Jesus na siya po ay pako dun sa krus ng Kalbaryo, remember? Kaya nga po, binigay niya ang kanyang buhay para sa atin upang ang sino man sa kanya ay manampalataya, hindi na mapapahamak, magkakaroon pa ng buhay na walang hanggan. He came to save and seek and save the lost. Kasama po tayo doon. He came to save us, seek us, para po magkaroon tayo ng kaligtasan. Magkaroon po tayo ng true repentance. At tayo po ay patuloy susunod ng may purong pagsunod sa ating dakilang Diyos. Amen. True repentance produces genuine change that leads to the obedience of Christ. Wow! True repentance produces genuine change that leads to the obedience of Christ. Kahit po siguro wala na, pagtutunay po yung ating repentance, hindi na siguro kailangan yung EGR. Panginoon. Pagkatapos ng EGR, pagkatapos ng recollection, BSDU. Si Raimi, alam yung BSDU, balik sa dating ugali. Praise the Lord. So, yung pong ating pinag-iusapan, not only being sorry. Pag tayo po ay humingi to repent sa ating Panginoon, kasunod po niyan, genuine yung ating gagawin pagsunod sa ating dakilang Diyos. Obedience is the visible fruit of an inner change. Hindi po panlabas na pagbabago. Kayo po alam naman natin, at ang Diyos alam niya, kung yung pong ating pagbabago ay puro o hindi, genuine o hindi. Alam po ng Diyos yan. Kaya nga po, ano po ang gagawin? Maging seryoso na po tayo. Kung tunay ang ating pagsisisi to repentance, yung pong ating obedience, gawin po natin laging genuine. Genuine ba o genuine? Ha? Teacher, genuine Either o either? Sabi po ni Bishop, either of the two, well, do. Guys, sabi ni Bishop. Anyways, tuloy po natin. Obedience is the visible fruit of an inner change. Kaya nga po, pag talagang obedient po tayo, na fruit of the true repentance, hindi lang yung talagang genuine change, nagre-reflect po ito. Obedience reflects surrender to God. Obedience reflects surrender to God. Diba? Pag tayo po ay nagsalamin, makikita natin yung ating, siyempre yung ating mukha, no? Tignan nga natin. Kayo po mismo, tayo po mismo, makikita po kaya ang reflection ng Diyos sa ating mga sarili. Obedience reflects surrender to God. Yung pong surrender to God, ibig po sabihin nito, yung aligning our will with His. Aligning our will with His. Di ba pag yung pong ditak mong ditak pero mas maka-align na rin kang Sir Nard, Bro Nard. Mas naka-align na po rin bangkukin nyo. Talagang, ito po yung parang naka-align tuwid na tuwid. Aligning our will. Pag na-aligning our will sa ating Panginoon, sigurado pong, hindi po, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all thy ways, acknowledge Him yung po kanyang will. Yan, and He will make your path diretso po palagi ang ating daan pag inalign po natin yung ating obedience sa surrender sa ating Panginoong Kristo Jesus.
Amen. Surrendering to God means aligning our will with His, and obedience is natural outcome. Susunod po. Magiging natural na lang po yung obedience. When we surrender to God, obedience becomes a lifestyle of doing His will. Magiging lifestyle na lang po natin yung ating pagsunod sa ating dakilang Diyos. Pag ang ating pong pag-surrender sa Kanya talagang nagre-reflect po yung genuine change ng ating pong pagsunod sa Kanya. Kaya nga po, dito po, siguro meron ding, alam po natin dito, not everyone, di ba? Alam naman, tinatawag natin. Pag hindi talaga align yung ating will, kahit na tinatawag natin ang ating Panginoon, ang Panginoon pala, sasabihin niya sa atin, not everyone who says to me, Lord, Lord. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. But only the one who does the will of my Father who is in heaven. So obedience reflects surrender to God. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? And in your name drive out demons? And in your name perform many miracles? Then I will tell them plainly, sabi po niya. Then I will tell them plainly, I never knew you. Away from me, you evildoers. Bakit kaya, no? Lord, yung po isa nating kapatid, na naginip siya, tapos papasok siya doon sa pinto ng langit, sabi ng Panginoon, hindi kita kilala. Andito po yung sasabihin, hindi kita kilala. Tapos ang sabi niya, Lord, wari, mag-tights na ako man. Mag-first fruit ko pa eh. Mag-happy birthday Jesus ko pa eh. Mag-pastor sa appreciation ko pa eh. Ang dami, no? At yung mag-see you ko pa. Pero, ang dami niyang ginagawa. Hindi ako sumasala sa mga gawain. Mag-community service pa nga ako sabi po niya. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi kita kilala. Pagdating kaya ng araw na yon, sasabihin kayo sa atin ng ating Panginoon, hindi kita kilala. Bakit po hindi kilala? Kasi nga po, ang ating pong pagsunod sa Diyos, magre-reflect po yan ng genuine change. Pag genuine po yung ating change, yung pong ating pagsunod, ito po kasi yung mga taong ito, itong mga religious people, kaya nga, doon sa una-una, mga Pharisees, mga Sadducees, they are obeying. They are obeying because of the law. Ang dahil lang sa batas. Sumusunod po sa dahil religious obligation. Yung pong iba sumusunod dahil sa pride para makita ng mga tao. Wow! Ang taong ito, tignan niyo yung taong ito, talagang mapagbigay ang taong ito para pansariling sumikat, pride, personal gain. Kaya nga po, ito po ang panahawagan sa atin. Pag tayo po ay gumagawa sa Diyos, lagi po nating alalahanin, whatever you do, whether you eat or drink, whatever you do, ano po sinasabi ng 1 Corinthians 10:31, do it all for the glory of God. Do it all for the glory of God. Palakpakan po ang Panginoon. All for the glory of God. Sabi nga po ng Luke 17:10, sabi po ng nakasulat, we are only unworthy servant. Wala po tayong may pagmamalaki. Kahit po si Apostol Pablo, ang dami pong nagawa ni Apostol Pablo, pero sinabi po ni Apostol Pablo, wala akong ipagmamalaki maliban kay Kristo Jesus. So kung ipagmamalaki po natin sa ating buhay si Kristo Jesus, magbubunga po yan ng obedience, genuine change. Magbubunga po yan ng obedience that reflects
yung ating tunay na pagsuko, surrender sa ating dakilang Diyos. Remaining humble. Ibig sabihin, remaining. Di ba? Humble na tayo. Humble. Sino po yung mga humble? Kaya, remain humble. Remaining humble before God, ito po yung susi, part of surrendering to Him. Surrendering to Him. Kasi po, sabi nga ng salita ng Diyos, yung mga mayayabang, binabagsak ng Panginoon. He gives grace generously sa mga humble po. As the scripture says, God opposes the proud, but gives grace to the humble. God opposes the proud, but gives grace to the humble. So, remain. Humble yourselves before God. Hindi lang yun. Pag talagang we continue to submit, yung tunay na pagbabago, when we resist the devil, submit yourself therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. Pag hindi po tunay ang ating surrender, mahihirapan po tayong resist the devil. Kaya nga po yung nauna, submit yourself therefore to God. Resist the devil, and he will flee from you. Meron pong kwento, remember yung pong kwento ni King Saul, nang meron pinagagawa ang Panginoon sa kanya, pinapapatay yung mga hari, lahat-lahat, pati yung mga animals, mga bata. Pero ang ginawa po ni Saul, sumunod naman siya Sumunod naman po si Saul. Kaya lang, alam po ng Panginoon, kung tayo po ay genuine ang pagsunod, kung totoo po yung ating pag-surrender, alam po ng Panginoon ang ating mga puso. Di ba? Sabi natin kanina, pati nga yung bilang ng ating mga buhok, alam niya, sa sinapupunan pa lang ng ating nanay, hinuhubog na tayo. Alam ng Diyos kung tunay po yung ating pagsunod sa Kanya. Gaya po na nangyari kay Haring Saul. So, kaya nga po yung propetang Samuel, dito po sa Samuel 15:22. But Samuel replied, "What is more pleasing to the Lord? Your burnt offerings and sacrifices or your obedience to His voice?" Kasi po, sumunod nga si Saul, Haring Saul, pero hindi po buo ang kanyang pagsunod. Nagtira pa siya ng mga matatabang animals. Ang sabi niya, kaya ako naman hindi pinatay ang mga ito. Iyahain ko sa Diyos ang sabi po ni Haring Saul. Pero Samuel replied, ano ba ang mas importante, Haring Saul? Your burnt offerings and sacrifices or your obedience to His voice? Listen, listen. Listen, listen. Pati po sa atin. Listen, listen. Obedience is better than sacrifice. And submission is better than offering the fat of rams. Paano po kaya naging problema yung pagsunod ni Samuel? What is more, at niya pantutuginin? Rebellion, listen, obedience is better than sacrifice, and submission is better than offering the fat of rams. Rebellion is as sinful as witchcraft, and stubbornness as bad as worshiping idols. So, because you have rejected the command of the Lord, when we are going to reject the command of the Lord, ang Panginoon po, i-reject din po niya tayo. Dahil gusto po ng Diyos, pag tayo sumusunod sa Kanya. Yun nga po, pag tayo nagbibigay, hindi na natin ipinangangalandakan ang ating pagbibigay. Hindi na po natin ipinagyayabang kasi nga nagiging personal gain, yung ating ginagawang pagtulong. Kaya nga po, kung ano daw po yung ginawa natin, huwag na natin, di ba? Yung ginawa ng kaliwa ba? Huwag nang sabihin kay kanan. Tama ba yun? Of course, di ba? Yung sinasabi ng salita ng Diyos. I remember, sabi po ng teacher sa mga kanyang estudyante, meron daw 4 na stages ang offering. Yes, tanapin yung offering, ano lang, meron daw 4 na stages ang offering. Yung una daw, ang sabi ng nagtuturo sa kanyang estudyante, nung nag-offering daw siya, pupunta sa offering basket,
pinakita po niya yung 1,000. Kitang-kita ng mga tao. Yun daw yung first stage. Yung ikalawang stage, hindi naman niya pinakita, pero he make it a point na makikita pa rin ng mga tao ang kanyang offering. Pero yung pangatlo, of course, hindi niya pinakita. Tapos, patago naman, pero sa laolo niya, alam ko ako ang pinakamalaking offering today. Yung pangatlo, apat ang stage. Tapos tumigil yung professor. Prof, ano po yung pang-apat? Sabi ng professor, who knows? Who knows? Guess niyo po? O next week niyo niyang mo gets? Pag tayo po ay gumagawa, alam po ng Diyos kung galing sa puso ating ginagawang paglilingkod sa Kanya. Come on, palakpakan Panginoon. Hallelujah. King Saul was rejected by God dahil po sa kanyang partial obedience. Yung pong partial obedience is still disobedience. Diba yung ating kanta? I surrender some. I surrender some to Thee, my blessed Savior. I surrender some. Partial obedience is still disobedience. Come on. Hallelujah. You will never lose by obeying God. Hindi po tayo, wala pong talo. Pag sumunod po tayo sa Diyos, tayo po ang argabyado, tayo po ang hindi mananalo. You will never win by disobeying God, Kaya nga po, yung pong obedience is the fruit of, yung obedience po na talagang fruit ng true repentance, demonstrate a genuine change. Reflect surrender to God. Hindi lang po yun, obedience leads to following Jesus. So tuloy-tuloy nakita po niya, genuine change, talagang surrender to God, and surrender to God leads us, tuloy-tuloy po pataas na pataas, following Jesus. Following Jesus. Hallelujah. By obeying God's word, we follow Jesus' teachings and example. So marami na po tayong mga pinag-aralan. I believe, kung meron po kayong mga binabangkong mga verse na memory, sa inyo pong mga memory verse, gamitin po natin yan para po talagang makita sa ating nagre-reflect nga ang Diyos sa ating mga buhay. Marami pong mga verses sa Bible. Alam po natin to. Kaya nga po, sabi ko kanina, yung talagang pagsunod ay yung out of reverence and out of love sa ating Panginoon. Mahal ba talaga natin ang ating Panginoon? Amen. Talaga! Ayan! Talagang, now it's convincing na talagang mahal nga natin. Kasi nga, ang sabi po ng salita, kung talagang mahal niyo ako, ang sabi po ng salita ng Diyos, obey my commandments. If you love me, obey my commandments. Those who accept my commandments and obey them are the ones who love me. When you obey my commandments, you remain in my love. Sabi po ng salita ng Diyos, loving God means keeping His commandments. Keeping His commandments. Yung pagmamahal po natin sa Diyos means doing what God has commanded us. What God has commanded us. Siguro po, balikan natin ang kwento yung pong patungkol sa pag-ibig, ang kwento po ni Judas and ni Peter. Remember, yung Judas' betrayal and Peter's denial? Si Judas po, yung kanyang betrayal, meron namang pagsisisi. Ginawa si Judas, at the same time, si Peter, nagsisi rin sa kanya pong ginawa. Kaya lang po, yung pong pagsisisi ni Judas leads to hanging himself. Remember, kasi po yung kanyang pagsisisi, hindi talaga tunay, hindi genuine.
Worldly sorrow lang po yung kay Judas. Hindi po nanggagaling sa puso. Pero si Peter, godly sorrow po ang ginawa ni Peter. Kaya, yung pong, di ba, si Peter denied Jesus 3 times. Ang sabi ng salita ng Diyos, sa 3 beses mo akong ipagkakaila. Ano po ang sinyales? Di ba? Tatulak na ang manok. Di ba, sabonyero na eh. Di ba, dadadis na ba sa sabonyero? Anyway, puta miras tamo king. Pero po ba di sabog ni basta narinig ko lang. Legit. Di mo ba alam? Anyway, miras tamo kang Pedro na. Dininay po ng ating ang Panginoon ni Peter ng 3 times. Pero napakaganda po ng pagbabalik, pagre-restore ng Panginoon kay Peter. Si Judas, hindi po puro ang kanyang pagre-repent, kaya end up hanging himself. Nagpakamatay po si Judas. Pero yung godly sorrow po brings repentance that leads to salvation and leaves no regret. Pero yung worldly sorrow po brings death. Kaya po nangyari kay Judas. Balikan po natin kung paano ni-restore ng ating Panginoon si Peter. Tayo rin po, lagi pong may restoration ang Panginoon sa atin. Sa atin na lang buhay na hindi pa kilala ang ating Panginoon. Di ba? Yung ating buhay talagang hindi natin alam kung saan pupunta ang ating buhay. Kaya nga't may na-compose na awit Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman kung saan ako pupunta. Maaring nasa hangin pa ako, di alam kung saan ang tungo. Pero ngayon, alam na natin kung saan tayo patutungo dahil kilala natin ang ating Panginoon. Walang iba, walang hanggang kalangitan. Hallelujah! Come on! Woo! Maruel, nagulat si Maruel eh. Praise the Lord! Amen. When they had finished eating, ito po, kumakain po sila. Siyempre, kumakain, eating, no? Tama ba yan? Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, mahal mo ba ako? Do you love me more than this? Sabi po ng ating Panginoon. So, ang ano po ng ating Panginoon dito is more of an agape love. Talagang mahal mo ba ako? Nanggaling sa iyong mga sa puso. Ang sabi po ng, yes, Lord! Yes, Lord! Yes, Lord! Yes, Lord! Yes, yes, Lord! Wala pang ganun eh. Kay Peter wala pa na eh. Sarah, wala pa na eh. Okay. You know that I love you. You know that you love me pala na eh. You know that. Jesus said, feed my lambs. Feed my lambs. Tapos again, Jesus, yung pong pangalawa, again, Jesus, Simon, son of John, do you love me? Talaga bang mahal mo ko, son of John, do you love me? Tapos sabi ni Peter, he answered, Lord, you know that I love you. Then sabi po ni Jesus, then take care of my sheep. Yung una po, feed my lambs. Feed my lambs. Then yung kalawa, take care of my sheep. Then yung 3 beses, ito po, talagang pag nag-restore po ang Panginoon, hindi ka po niya tatantanan hanggang talagang maramdaman mo talagang buong-buong pagsuko mo sa Kanya. Then the 3rd time, he said, Simon, son of John, do you love me? Nasaktan po si Pedro because Jesus asked him the 3rd time. Nasaktan si Pedro because Jesus asked him the 3rd time. Nasaktan si Pedro. Bakit ko pa ito dinidindo? Nasaktan si Pedro because Jesus asked him the 3rd time. Di ba, nung 3 beses na i-deny ni Peter, hindi ko siya kilala. Andiyan dirit, kaya balo yan, kaya kilala yan. Siguro sabi ni Peter, mati ako man, kaya kilala yan. Di ba? Tapos sabi ni, remember yung kwento? Tinignan ni Jesus. Peter, sabi ko na kaya
Di-deny mo ko na 3 beses eh. Ano kaya ang naramdaman? Di ba? Pinaramdam ng Panginoon kay Pedro ang kanyang naramdaman nung siya'y pagkano ng 3 beses ni Pedro. Kaya nga Peter was hurt because Jesus asked him the 3rd time, "Do you love me?" Di ba sabi ni Peter, "Panginoon, over my dead body." Nung una, pero pinagkanulo pa rin niya. No, hindi pinagkanulo. Dininay. Pinagkanulo pala si Judas yun eh. Dininay pa niya. Ikinayla, yan. Itinatwa, yun ang mas malaki. Itinatwa pa rin ni Pedro si Jesus. Pero ganun pa man, pinaramdam lang para maramdaman talagang tunay kung paano siya i-restore ng Panginoon. Feed my sheep. Very truly I tell you, when you were younger, you dressed yourself and went where you wanted. But when you are old, you will stretch out your hands, and someone else will dress you and lead you where you want, where you do not want to go. And someone else will dress you and lead you where you do not want to go. Jesus said this to indicate the kind of death by which Peter would glorify God. In the same manner, remember, nung itinatwa ni Peter, pinakita po ng ating Panginoon sa kanyang pagtatatwa, may papako, the kind of death Jesus would have dahil po sa pagtatatwa ni Pedro. And then Jesus said to indicate the kind of death which Peter would glorify God. Then he said to him, "Follow me. Follow me." Kaya nga po nung mamatay si Pedro, alam niyo po, nang mamatay si Pedro, pinako siya sa krus, pero ang sabi po ni Pedro, "Huwag niyo akong ipako gaya ng gaya ng kay Kristo, Panginoong Kristo. Ipako niyo akong pabaligtad dahil hindi ako karapat-dapat. Hindi ako karapat-dapat sa aking ginawa sa Kanya." Talagang tunay ang pagsisisi. Genuine yung pagbabago ni Peter na siya po ay kausapin. Kaya nga alam po natin ang kwento. Si Peter sa kanyang pangangaral, ilan po yung naligtas? 3,000. Remember sa unang pangangaral? And then on and on, sa yung pong Anino lang ni Peter, may gumagaling. Yung pong mga handkerchief, tinatapon sa kanya, tapos pinampupunta sa kanyang karamdaman, gumagaling. Dito siguro nakuha yung pampunas din sa mga nakahiga, no? Tapos saalikan pa yung paan eh. Kutang nun yung gagawa kanito. Ako rin, gawa kanito. Pero ngayon po, dahil nakilala natin ang tunay na pagligtas na napako doon sa krus ng Kalbaryo. Ang sino mang sa Kanya ay manampalataya, hindi na mapapahamak. Pagkakaroon pa ng buhay na walang hanggan. Come on, give God a hand. It is not easy to obey God. It is not easy to obey God. Pero, it is the wisest thing to do. And always the best. Even if it costs our lives. Then Jesus said to his disciple, "Whoever wants to be my disciple must deny themselves. Take up the cross and follow me." Take up the cross. We are ready na obedience. Yung center word po ng obedience, tignan po natin yung gitna ng word ng obedience, D-I-E, obedience. Ang tunay pong pagsunod. Genuine, obedience demonstrates genuine obedience. Obedience reflects surrender to God. Obedience leads to follow Jesus. Yung pong obedience, the middle word, is to die. To die sa ating pong mga sarili. So ang tanong po sa atin, sa bawat isa sa atin ngayon,
gaano po? Dito lang sa ating pinag-aralan. Obedience demonstrates genuine change. Obedience reflects surrender to God. Obedience leads to follow Jesus. Leads to follow Jesus. Kayo po, sa atin po, magagawa kaya natin ito? O ginagawa na kaya natin ito? Kaya nga, true repentance leads to obedience, and obedience to God leads to following Jesus. True repentance leads to obedience, and obedience to God leads to following Jesus. Balikan po natin yung pong obedience, die. Okay? Obedience, die. Paano po sumunod si Kristo Jesus sa panawagan niya? He came to seek and save the lost. Paano po niya ginawa yun? When He came to seek and save the lost. Obedience, nang mamatay po ang ating Panginoong Kristo Jesus. Nung mamatay ang ating Kristo Jesus, He obeyed the call of His Father. Yung pong kadakilaan, yung pong pinakadakilang pag-ibig, yung kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos. Ipinahayag po niya ang kapahayagan ng kanyang pag-ibig ng si Kristo. Ibigay niya mamatay doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga po ang tanong, ano po ang ating magiging katugunan sa pagbibigay ng Diyos sa ating mga buhay, sa ating pong mga bisita o sa ating mga nakikinig sa online? Paano po natin susuriin ang ating buhay? Kaya ba natin talagang tumugon sa panawagan ng Diyos na ito sa pamamagitan ng tunay na pagsunod? Ang kapahayagan ng kanyang pag-ibig kay Kristo Jesus nang siya mamatay. Ano ang magiging katugunan natin sa kanyang pag-ibig? Pabalikan natin yung krus. Ang sino man ang sa kanya ay manampalataya. Manampalataya, hindi na mapapahamak. Ito po yung katugunan. At meron pong kaganapan ang kanyang pag-ibig. Ang sino man ang sa kanya'y manampalataya, ano po ang kaganapan niya? Hindi na mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ito po ang kaganapan ng ating magiging pagsunod sa ating Panginoong Kristo Jesus. Hallelujah! Ano po ang ating gagawing pagsunod? Partial ba? Partial ba o hindi? Samba o ano? Hallelujah!